Ano nga ba ang sektor ng agrikultura? Ating talakayin naman ang sektor ng paghahalaman. Ang sektor ng paghahalaman ay isang mahalagang bahagi sa ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa pagtatanim, pangalaga at pagpapalago ng mga halaman, puno at iba pang pananim para sa iba't ibang layunin tulad ng pagkain, papaganda at pang-industriya. Sa Pilipinas, ang paghahalaman ay mahalaga sa ekonomiya, kultura at kalikasan. Ito ay nagbibigay kabuhayan at kapagkain sa maraming komunidad, pati na rin sa estektitong benepisyo sa pamamagitan ng mga hardin at taniman. Bukod dito, nagpapalakas ng mga pook urban at nagbibigay espasyo para sa kalikasan. Sa kabuuan, ang paghahalaman ay nagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Talakayin naman natin ang panghuling sektor, ang sektor ng paggugubat. Ang sektor ng paggugubat ay isang kritikal na bahagi ng industriya ng agrikultura at nakatuon sa pagpapakontrol ng pagbigay sa mga pesteng insekto, damo at sakit halaman na maaaring makakaapekto sa produkto ng mga pananim. Ito ay naglalaman ng mga ahensya, organisasyon at mga individual naglalaan ng mga pagsasaliksik, teknolohiya at serbisyo upang protektahan ang taniman laban sa peste at sakit. Ang paggugubat ay mahalaga sa agrikultura dahil sa paggamit nito ng ligtas at epektibong pamamaraan ng pest control tulad ng organikong pestisidyo, natural na predator at biological na kontrol ng peste. Layunin nito ang panamatili ng mga at kalusugan. Ang paggugubat ay mahalaga sa agrikultura dahil ang paggamit nito ay ligtas at epektibo pamamaraan ng pest control tulad na ng organikong pestisidyo, natural na predator at biological na kontrol ng peste. Layunin nitong mapanatili ang kalusugan ng mga produktibidad ng mga pananim sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga pinsala dulot ng mga peste at sakit. Ang sektor ay patuloy na nag-uunlad ng mga bagong teknolohiya upang mapalakas ang seguridad sa pagkain at ang industriya ng agrikultura. Pangalawa, ang mataas na gastusin. Ang epekto nito ay nalulugi ang mga magsasaka sapagkat napakalaki ng kanilang gastusin kung ihahambing sa kanilang kinikita. Panglima ay ang masamang panahon. Ang epekto nito ay nasisira ang produksyon ng sektor ng agrikultura tuwing may tagtuyo at malakas na ulan at mga bagyo. Nagiging dahilan nito sa mataas na presyo ng pagkain. Pangwalo ay ang kakulangan sa pananaliksik at makabagong teknolohiya. Ang epekto nito ay ilan lamang ang may kaya nito sa mga makababang paraan at hindi pa nga halos inabot ang modernong kagamitan sa pagsasaka. Naging dahilan nito sa mababang produksyon at kalidad ng produkto. Ang batas na ito ay kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na inaprobahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 10 ng Hunyo 1988. Ibinasa ilalim ng batas na ito lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultura. Ito ay nakaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ang pangalawa ay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay sinisikap na paunlarin ang larangan ng pangingisda. Pagkatapos pag-usapan ang kahalagahan ng mga sangay ng pamahalaan ng sektor ng agrikultura, makabuti naman siguro na ating tatalakayan ng isang proposal para sa isang bagong produkto o serbisyo na maaaring makatulong sa pagunlad ng industriya ng agrikultura. Ang Green Thumb Starter Kit ay isang produkto na naglalayong tulungan ang mga nagsimula pa lamang sa pagtatanim sa kanilang tahanan.
Layunin nito ang palakasin ng mga interes at kasanayan ng mga pagsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng abot-kayang paraan para sa pagtatanim ng mga pananim. Sa tulong na ito, maaaring maging positibo at kasiyasiya ang karanasan ng mga baguhang sa pagsasaka. Ang Green Thumb Starter Kit ay madali lang gamitin. Una, ihanda ang mga paso. Sumunod, itanim ang mga binhi sa bawat paso at sundan ang gabay sa manual. Alagaan ang mga tanim sa tamang pagbibigay ng tubig at liwanag. Panatiliin ang kalinisan at kaayusan ng mga paso. Subaybayan ang paglaki ng mga tanim at tiyaking tinutugunan ang kanilang pangailangan. Sa tulong ng kit na ito, magiging madali ang simula ng taniman sa tahanan.